Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nandito naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Marcoleta. Ito pong kanyang pahayag tungkol po dito sa mga contractors po mga tambay na grabe po ang mga naging pera po nila lalong-lalo po sa flood control ng mahigit 3 taon mula po noong 2022 na pumasok na po ang administrasyon po ng Binagong Pilipinas ay nagkandaleche-leche na po ang proyekto ng ating bansa nung sila na po ang namumuno. Ito po, meron pong patutsada ang Senator Marcoleta na posibleng kasapitan ng mga sangkot. Sana po, Senator Marcoleta, hindi lang po mga contractors ang panagutin po ninyo. Magmula po sana sa puno. Dahil yung puno po, ang talagang mga sinasabi po dyan, sila po ang head. Di ba? Sila ang puno, sila talaga ang malaki po ang responsibilidad, lalong-lalo po sa pera. Dapat po lahat, hindi lang po ang contractors, pati po sana mga politiko, ay pasukahin lahat hanggat maaari ang mga ninakaw nila ay maibalik sa kabangyaman ng ating bansa. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta about po sa mga sikat na sikat, katulad po ng mga Diskaya yata o Biskaya mga tambay, na napakarami pong natuklasan dito ng mga kayamanan na nanggaling yata sa mga proyekto ng gobyerno na tinuturing ito umanong mga maanumalya. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyo. Pandilin lang sa tao. Nagbigay ng pasilip si Senador Marcoleta sa posibleng kapalaran ng mga kontraktor na mapapatunayang kasabwat sa mga anomalous flood control projects. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila. Gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo ng konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe sir. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya, yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band dyan. Ayun, insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang, kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWS, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangka
kapwa dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik. Yun, yun siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilil lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipo-prosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So meron ka civil liability. O sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Merong ganong klaseng pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging katyonal, Sen. Naku, Sen, Jen, Nelson, royalty lang po kami dyan 5% lang po kami. Ang pagitan ng malaki, kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yun? Buti 3% lang siya panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw ako nasira yung negosyo niya. Kaya ngayon 5% na Advance po? Kung magkano, ay grabe. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Yan po mga tambay, ang mga kawalang-hiyan po ng mga demonyong mga politiko, kasama po ang nagsasabuatan taong gobyerno at mga contractors na sila po nakikinabang sa pera po natin, sa ating buwis. At pati po ang inuutang po nila na tayo nagbabayad, mga Pilipino. Mga kabayan, nakita nyo po. Sana po, totohanin po yan at talagang seryosohin po yan sa pangunguna po ni Senator Marcoleta na hindi lang po sila mapanagot sa batas, makulong at isuka. Hanggat maaari po isuka at ibalik sa kabangyaman ang mga nakulimbat nila. Tama po sinasabi ni Senator Marcoleta. Pagka po hindi po nila binalik, lahat po ng asset nila ay pwede pong bawiin ng gobyerno. Kung ano man ang meron sila. Kaya nga po nagbiro pa yung isang commentator na paborito niya raw po yung isang sasakyan. Mga kabayan, talagang mga luxurious po ang mga sasakyan. Nito pong sikat na pinag-uusapan po. Pati po ang mayor ng Pasig na pag-uusapan po yan. Ito pong katunggali niya po kasi yan itong pamilya ng Diskaya. Mga kabayan, itong Diskaya. Nasangkot din po na nakakakuha po ang pamilyang ito sa napakalalaki pong proyekto sa ating bansa. Hindi lang po flood control ang nakukuha nito. Ito po mga contractors na ito. At totoo po ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Mga bayan, sabuatan po yan. Kaya nga yan po ang sinasabi po natin, mga kababayan, mga katambay. Huwag lang po sana nakatutok ang pamahalaan natin, lalong-lalo po ang Blue Ribbon Committee. At inaasahan naman po natin yan kay Senator Marcoleta na talaga pong tutuntunin niya lahat ang mga magmula sa baba sa contractors hanggang sa tao, sa lahat ng tao ng gobyerno na involved dyan. Katulad ng sinasabi ni Senator Marcoleta, ang DPWH at ang COA at ang mga congressman, mga politiko. Sana po umabot din po sana at bigyan din po na aksyon ng Senado, lalong-lalo ni Senator Marcoleta, ang kapalpakan po ng Pangulo. Dahil kung hindi rin po palpak ang Pangulo, hindi rin po kasi magiging palpak ang mga proyekto natin. Dahil pagka po ang Pangulo ang Commander-in-Chief, mga tambay, ay mahusay mag-handle at mag-shoulder ng mga proyekto natin, hindi po natin dadanasin itong ganitong klase pong korupsyon, mga kababayan. At ganun din po ang Kongreso, mga tambay, yung mga kabaro po ni Senator Marcoleta. Sana po, lahat po ng sangkot dyan, dahil hindi po malalagyan po ng budget yan at pondo kung hindi po sila ang gumagawa po ng hocus-pocus dyan. At kung sino po
At hindi po yan mangyayari yung mga malalaking korupsyon, mga tambay, kung hindi rin po nilalagyan ng malalaking pondo ng mga kongreso. Lalo-lalo po pagdating po ng BICAM. Sa BICAM na po nagkakayari kung sino-sino po ang lalagyan ng malalaking proyekto at kung kaninong probinsya at mga distrito ang sinasabi pong bubuhusan nila ng isang damukal na pera ng taong bayan na sinasabing proyekto gamit ang DPWH at nagagamit din ng COA. At syempre po, kasama na po lahat yan, pati mga engineering natin sa DPWH. Napakarami po engineer dyan at napakarami pong nanunungkulan dyan na syempre po yung sinasabi nga po natin at sinasabi ni Mayor Magalong, malawak ang korupsyon yan. Para po yung pyramid, mga tambay. Magmula sa head hanggang pababa ay puro magnanakaw daw po yan umano. At yung sinasabi ni Mayor Magalong at hindi lang po si Senator Marcoleta ang nagpapatotoo, napakarami pong pera. 70% daw po halos ang pinaghahati-hatian ng mga demonyo umano na sakim at swapang sa pera ng taong bayan. At yung 30% na lang daw po ang halos napupunta sa proyekto at nagiging ghost project pa. Nakita niyo po mga katarantaduhan nito mga tao na ito. Nakita niyo po? Kaya ito pong ginagawa ni Senator Marcoleta, sana po magtuloy-tuloy at sana talaga pong managot at talagang ito po ay tutukan na hindi po ngingas kugon. Kasi marami na po nangyari po sa ating bansa na puro ano lang po ang ginagawa, puro hearing. Di ba? Puro imbestiga. Pero sa dulo, nakakalimutan na po at natatabunan na po ang issue. At wala pong nananagot. At kung may managot man, hindi po nagtatagal sa kulungan. Nakakalaya pa. Hindi po ba? Sana po, pagpasok po ni Senator Marcoleta, katulad po niyan, yung sinasabi pong hawak niya po ang Blue Ribbon Committee sa Senado, sana po, Senator Marcoleta, wag po sana kayong tumulad sa mga dekada na humawak ng Blue Ribbon Committee sa ating bansa na wala po halos nakita ang taong bayan na pinagdurusahan ang kanilang mga katarantaduhan at kademonyuhan sa pera ng taong bayan. Wala pong nakikita pa ang mga Pilipino na nagdurusa na malalaking tao. Malalaking tao. Magmula po sa Pangulo hanggang sa Senate President, hanggang sa House Speaker ng bansa, wala pong nangyayaring ganyan, Senator Marcoleta. Ngayon po, malawak ang korupsyon po ito. Hindi lang po ang mga contractors ang involved dito, Senator Marcoleta, at hindi lang po ang mga congressman. May mas mataas pa sa congressman. Baka may senador pa at baka may pangulo pa, Senator Marcoleta. Pero mas mainam po ay maumpisahan na po nyo. Tama-tama po yung sinasabi nyo. At yan po ay aasahan ng taong bayan. Aasahan po namin yan, Senator Marcoleta, yung inyo po mga pangako at gusto mangyari at mabago ang ating bansa, lalo-lalo po sa korupsyon, kahit papaano ay magkaroon po ng kamay na bakal ang Senado, lalo-lalo po ang Blue Ribbon Committee sa mga issue po na dapat po ay talagang wakasan na. Kung hindi man mawakasan, ay malaking porsyento po sana ang mabawas sa mga demonyong politiko na talagang nagkakamal ng limpak-limpak na salapi na walang kahirap-hirap sa ating bansa, mga kabayan. Ibang klase. Kaya itong mga diskaya na ito, mga kabayan, isa lang po ito. Isa lang po itong sa mga contractors na nalalagay po sa hot seat na talagang grabe ang iniyaman at grabe ang pumapasok na pera sa kanilang kumpanya. At yan po, masisilip naman po yan. Sana hindi po magkaroon ng sinasabi pong takipan at yung sinasabing kaalyado at yung sinasabing may pinoprotektahan. Sana hindi po ganun. Wala po sanang pinoprotektahan at wala po sanang papaboran ang Senate Blue Ribbon Committee. Sana po ang Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po sana ni Senator Marcoleta ay para po sana siya sa taong bayan. Hindi po para sa mga politiko na mga magnanakaw at mga demonyo
sa ating bansa umano, mga kabayan. Aasahan po natin yan. At mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Ang suporta po ng taong bayan ay nasa inyo. Lalong-lalo po pagka ginagawa na po at nangyari lahat po ng mga sinasabi nyo po na pananagutin nyo po lahat at wala po kayong sasantuhin. Yan po ay aasahan po ng taong bayan at ng inyong lingkod na si Kamanong. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Sana po marami pong sumuporta. At syempre po, aasahan namin, muli po, uulit-ulitin ko, aasahan po namin at aabangan po ng taong bayan ang sinasabi nyong may managot at magsauli at kukunin, puwersahan, dapat isauli ang mga ninakaw nila. At syempre po, ang hiling po natin ay hindi lang po ang mga contractors. Sana po, pati po ang malalaking taong politiko, katulad po ng Speaker, Senate President at Pangulo, ay magbalik din po sana umano ng mga ninakaw nila umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga subscribers po natin. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingat po. At shoutout na rin po sa mga nagbibigay po ng pangkape at sinamahan pa po ng panggatas. Maraming salamat po. Excuse me po. Maraming salamat po sa inyo po mga biyaya. Shoutout po Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio na Canada, Jake Yahoo 4531 na Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona na Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa na Cagayan Valley, Jem Aris na United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Anijo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung lagi ko pong hiling at humihiling at lumalapit po ako, mga katambay, na ng mga panalangin po na galing po sa inyo mga kababayan, na magkaisa po tayo, na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na mailayo po sa kapahamakan, at ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po siya sa kapahamakan at maingatan po siya, at lalong-lalo po madugtungan po sana ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. At ganun din po mga tambay, tayo rin po huwag makalimot na manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahayanan, ang ating buong pamilya. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.